kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At tumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Napaka-importante po ito. Naglabas po ang SWS survey. Nawalan na po ng tiwala ang taong bayan sa inilabas pong resulta ng SWS ngayon. Tila wala na pong tiwala ang taong bayan. Sa both Congress po, pag sinabi po natin Congress, ito po ay ang Senado at Kamara. Ito po yung 19th Congress. Hindi po Kamara lang. Pag sinabi pong Congress, dalawa po yan. Senado at Kamara de Representante. Tila nawalan na po ng tiwala ang maraming Pilipino sa naging pahayag po at naging resulta po ng kanilang kinanda na inilabas po ng SWS survey noong January 24, 2025 mga kapatid. Ito po ay galing sa PhilStar, inilabas din po ng PhilStar. At basahin po natin ang kanilang mga naging pahayag mga kapatid. Ito po yung sinasabi natin, kapag nakikita po kasi ng taong bayan mga kapatid na talagang hindi naman po talaga nakatiwa-tiwala. At base po sa inilabas nila, for the first time lang daw po in the history nangyari ito, na nakakuha po ng ganitong napakababang resulta ng survey ang both Congress mga kapatid. At ngayon lang nangyari sa kasaysayan po ng Pilipinas na kay Bongbong Marcos po inabot ang pinakamababang ibinigay po ng grado ng taong bayan base po sa ginawa po ng SWS surveys. Basahin po natin ang inilabas ng Philippine Star mga kapatid. Manila, Philippines, months before the May midterm election, public satisfaction with Senate, with the Senate of the House of Representatives has dropped it to lowest since the start of the Marcos administration. Social Weather Station or SWS, sila po ang nagsabi niyan mga kapatid. So simula po ng tumungtong ang Marcos administration ay nakaranas na po ng pagbaba ng grado po ang both Senate po ng Pilipinas mga kapatid, while Congress obtaining the approvals of most respondents December 12 and 18 survey show a decline in the number of Filipino satisfaction with performance rating of both chamber. So kinandak po nung December 12 to 18. So marami daw po ang mga Pilipino ang nag-decline. So sa ginawa po nilang survey, from 66% in the September last year, satisfaction with the Senate dropped to 62. So galing ng 66, nung December bumaba po ng 62. Dissatisfied response slightly increased to 18% from 17%, while those undecided increased. Dumami po ang undecided, 17% to 15% to present po na 15%. Meanwhile, the House obtained a satisfaction ratings of 54%, down to 60% in the previous survey. Those dissatisfied remain at 18%, while undecided increased to 22%. Grabe, ang laki nga. 22% from 19%. So in the Senate had a net satisfaction rating of 44%, down to 49%, while the House had a net satisfaction ratings of 36%, down to 42%. Net satisfaction ratings between 30 and 49 class of good. Based on survey data, it was Congress lowest the net satisfaction rating. So Congress, pag sinabi pong Congress, Congress lowest net satisfaction rating in the present administration. So ngayon lang daw po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na bumulusok po ang survey po ng both Congress, dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. In October 2022, the first survey conducted under Marcos, the Senate obtained net satisfaction rating of very good or plus 64. It rose to 68 in December 2022 before starting downward trend succeeding poll. Meanwhile, the House obtained a very good plus 56% in October, and December 2022 is the highest in the present administration. House rating
belonged in the following survey as of the Supreme Court public satisfaction also declined from 61% in September 2024. Respondents satisfied with the High Court went down to 58% in December. This satisfaction declined to 18% from 19%, will undecided increase 20% from 18%. Grabe, no? Nawala na talaga ng interest ang taong bayan at nawawalan na po. Kasi nakita naman po kasi talaga ng taong bayan kung paano po talaga binaboy, no? Binaboy po ng Marcos administration, no, sa pamamagitan po ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez naman dito sa House of Representatives at ni Chis Escudero naman dito sa Senado, mga kapatid, no? Ano kaya nakita naman natin kung ano ang nagiging resulta, no? Dahil nga nakikita nila ang ginagawa po at hindi naman po nakakatulong. Ang ginagawa naman po talaga na pag-atake lang po sa kanilang mga kalaban, kanila po mga kalaban sa politika, no? Na hindi naman po nakakabenepisyo ang maraming Pilipino dito. Na imbis na atupagin po nila ang kanilang mga trabaho, patuloy pong ang ginagawa lang po pag-atake lang po sa kanilang mga kalaban sa politiko, nanatiling gutom po ang maraming Pilipino at hindi po sila nakakapaggawa ng mga tamang batas na mapapakinabangan sana ng daang milyong Pilipino, mga kapatid, ano? Okay lang sana kung sila lang ang tao sa mundo, hindi maapektuhan ang mga tao, hindi maapektuhan ang kanilang mga kababayan, mga constituents, na umaasa po sa kanila na imbis na pangunahing batas ang isulong ay tanging pag-atake po sa kanilang mga kalaban sa politika na minasdan po, no, ng maraming Pilipino, ang AJK, War on Drugs ng nagdaang administrasyon, ang POGO, yung pag-atake po kay Pastor Apollo Kibuloy, at sa mga kalaban po ng Duterte ay hanggang ngayon po pagsupil po ang ginagawa ng kanilang mga kritiko, no? Kaya ngayon po namulat po ang maraming Pilipino at Pilipino po talaga ang humuhusga. At nakikita po ng maraming Pilipino po ang nangyayari po talaga at tunay po na nangyayari dito po sa Pilipinas. Kaya deserve po nila to. Deserve po para po maramdaman nila. Maramdaman dahil ang mga Pilipino po ang nagbibigay. At dito po sila kumukuha ng batayan kung sila po ba ay karapat-dapat pa. So ito talagang 19 Congress, mga kapatid, napaka-worst po talaga ng sitwasyon na nangyari dito sa kasaysayan talaga ng Pilipinas. Tanging kay Bongbong Marcos lang nagkaroon ng pinaka-worst na pamamalakad po talaga, no? Kaya nakikita po ng taong bayan, ano? Kita mo, bumulusok po talaga ang kanilang mga trust rating, mga kapatid, ano? Ang mga satisfaction rating, ang mga undecided. Nakita mo na nagpe-perform talaga at mulat po talaga ang maraming Pilipino sa tunay pong nangyayari sa Pilipinas. The SWS Fourth Quarter Saver had 2,160 respondent on a margin error of 2%, mga kapatid. So, ano po ang masasabi natin dyan? Ang masasabi lang po natin, mulat po ang maraming Pilipino at gising ang mga Pilipino po sa tunay po na kalagayan at napagmasdan po ng maraming Pilipino at ng buong mundo at nasaksihan po nila ang malasarswela at malasirkus pong problema at mga pag-atake po sa kanilang mga kalaban, na alam naman po natin na 3 taon na po ang nakalilipas, ay wala pa po talagang nakikitang progresibong batas at mga proyektong na ilatag ng Marcos administration. Kaya po, sayang po talaga, no? Itong 19 Congress, marami pong nasayang na panahon at nasayang na oras. At hindi lang yan, pati ang pera ng taong bayan, hiniring lang po nila ng hiniring dyan, imbis na mapunta po sa bulsa ng maraming Pilipino, ay napunta lang po sa kanilang mga bulsa, no? Yun po ang sabi ng iba na ang ginagawa po nilang hearing dyan ay nababayaran po, no? So wala na po tayong dyan, mga kapatid. Tama lang po ang mga naging resulta at naging pahayag ng maraming Pilipino at ng taong bayan na mabigyan po sila ng ganitong grado. Deserve po nila to dahil kahit tayo ay minsan nawawala na rin tayo ng gana sa pakikinig at panonood po sa ginagawa po nila dyan sa Kamara at sa Senado, no? Again, ulitin natin, pag sinabing Congress, dalawa po sila ang magbebenepisyo dito, Kamara at Senado. Yan po yung 19 Congress. Sila po ang nakatanggap ng mga mabababang resulta at disapproval ratings po diyan na ibinigay po sa kanila. Deserve po nila yan. Kayo po, mga kapatid, ano po ang masasabi nyo?
pabor po ba kayo na mabigyan sila ng bagsak na grado? Masaya po ba kayo at nakita po ng maraming Pilipino at hindi bulag ang mga Pilipino dahil nabigyan sila ng ganitong ratings? Ano po ang masasabi nyo? Magkomento po kayo dyan at babasahin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapatid.